So, may nagtatanong nga sa akin about doon sa video na nasa freezer. So, hindi ko lang masyado pa nasagot. And then, ngayon ko palang sasagutin yung kanyang katanungan. Ang sabi niya sa kanyang tanong, kung nawala daw itong si Kabayan, bakit inilagay sa freezer? As my opinion, ang sasabihin ko lang, unang-una, bakit nilagay si Kabayan doon sa freezer? Unang-una, hindi sila nag-iimbalsa mo dito. Alam mo naman dito mga Muslim, kasi nga nandito tayo sa country ng mga Muslim. So, hindi nila alam kung anong gagawin nila doon sa bangkay kasi nga wala na nga si Kabayan. So, ang aking nakikitang purpose dito, nilagay si Kabayan doon sa freezer para hindi siya bumaho. Hanggat hindi pa naaasikaso yung papel na pagdadalahan nito sa Pilipinas. Hanggang sa makontak ito. Alam mo yung iba kasi, nasa pag nandito ka sa abroad. Ganito yan. Hindi natin maaatim na pag nagtrabaho tayo, hindi tayo agad-agad magsasabi sa mga amo natin na may sakit tayo. Kasi nga, yung iba nahihiya, first of all. Yung iba pinapalampas ang sakit. Kasi ayaw nilang mag-alala yung pamilya nila sa Pilipinas. Yun ang hindi naiintindihan ng lahat. Kasi hindi nyo nakikita at nararamdaman ang sitwasyon dito sa abroad. Kaya para sa inyo, mabilis lang kayong manghusga. So, pangalawa, iisip nila na gastos. Kung hindi naman nililibre ng mga amo nila na yung gamot, hindi nililibre sa hospital. May mga among ganyan, sasabihin, nagdrama ka lang, na wala kang sakit, nagtadrama ka lang. So, iniinda natin yung mga sakit natin at imbis na sabihin natin sa mga mahal natin sa buhay, sa amo natin, is nag-aalangan tayo kasi nga baka mapagastos tayo, hindi nila gagastusin yung mga mga expenses pag nagpunta tayo ng hospital, baka hindi nila sagutin ng gastos. Isa pa yun. Okay, namamalayan lang natin. Ayun, wala na. Kasi dito po, sa abroad, makinig ho kayo, dito sa abroad, kahit may sakit ka po, pag napunta ka sa ibang mga employer na walang puso, and then, patatrabahuhin ka nila ng patatrabahuhin. Kahit may sakit ka, kahit nangliliyo ka na, pag ikaw inaasahan, walang excuse. Di ka maka-excuse dito. So, ang nakikita ko ang purpose doon kung bakit nilagay sa freezer, para tumagal ang kanyang bangkay. At bago ihatid ito sa Pilipinas. Diba? So, nakakalungkot isipin na kanto nga ang nangyayari sa ating kababayan na bigla na lang nawawala. Na hindi ito namamalayan. Kasi mga kamag-anak natin, minsan hindi naman sila laging updated sa atin eh. Kasi nga minsan lagi tayong busy sa trabaho. And then magkaiba rin ng oras sa Pilipinas, magkaiba rin ng oras dito sa abroad. So, nasa yung nandiyan sa Pilipinas, so hindi nyo naman alam ang nangyayari dito sa abroad. Siyempre, mga OFW, hindi sasabihin yan, di ba? Itatago nila sa kamag-anak nila para hindi sila mag-alala. So, itong nakikita kong purpose doon, baka nilagay ng amo niya doon sa freezer, yung babae na yon kasi nga, para tumagal ito at hindi mangamoy. Siguro kinukontak niya pa yung mga kamag-anak na nawala. So, maging lang tayo. Anong mang dahilan nito, yung amo at yung pamilya na ang nakakaalam nito. And then, tapusin na natin ang issue na to kasi nga, itong si Kabayan ay namamahinga na siya. So, condolence sa kanya and then sa buong pamilya. Alam nyo, mga OFW lang ang makaka-relate sa ganito. Hindi yung mga ibang tao na hindi naman nila na-experience ang nangyayari dito and puro ngawa-ngawa lang at napakaraming tanong. So, mag-abroad kayo para maramdaman nyo at makita nyo kung ano ba talaga ang totoong nangyayari dito. So, tayo talaga ang makikisama pag nasa ibang bahay tayo. Gustuhin man natin, pero no choice tayo. Kasi nga, nakikipagsapalaran tayo dito sa abroad. And then, walang nakakaalam kung hanggang saan din lang tayo dito sa kanila. So, keep safe mga kabayan and God bless palagi. And lagi kayo mag-iingat. Lagi tayong mag-iingat lahat sa ating mga trabaho and magpatuloy lang tayo na sana maging safe tayo matapos ang ating kontrata at makauwi tayo ng matiwasay at malusog pa rin sa ating bansa.